Hi guys! For today's video ay samahan niyo ako mula Quezon City hanggang Manggatarem, Pangasinan para lang mamalengke. Diyos mio! Flex ko na nga lang din yung suot kong cardigan na bigay ng kaibigan ko. Thank you sis Cristel! Sa mga oras na nga iyan ay alas 3 na ng madaling araw. Bali ihahatid pala ako ng asawa ko sa may Ayala. Dahil nga alas 3 pa lang ng madaling araw, napakatahimik pa ng aming lugar. Masarap pa nga ang tulog ni Cypher tsaka ni Samira kasama nung pamangkin ko na naiwan sa bahay. Wala pa nga masyadong sasakyan sa highway at hindi mo talaga akalain na nagkaka-traffic sa kalsada na to. Ilang minutes nga lang yung naging biyahe namin at nandito na kami agad sa may Ayala Malls. Dito nga kami maghihintay ng bus papuntang Alaminos or Bulinaw. Kaso nga lang ay puro dagupan bus naman at ibang bus yung dumadaan. Sa kabila naman ay puno na din, hindi ako makakaupo. Kaya naglambing na nga ako sa kanya at sabi ko ihatid niyo na lang ako sa Cubao sa may terminal ng 5-star. Pagdating nga namin sa terminal ng 5-star ay nakasakay din ako agad. Hindi pa naman puno kaya nakakuha din ako agad ng upuan. Nagmadali nga ding umuwi agad yung asawa ko dahil nga masarap pa yung mga tulog ng mga tao na naiwanan sa bahay namin. Habang hindi pa nga umaalis yung bus ay bumili muna ako saglit ng cup noodles dahil nga parang sinisikmura ako. Sinamantala ko na nga din kainin habang hindi pa umaandar yung bus. Saktong pagkaubos ko nga ng noodles ko ay umandar na din yung bus na sinasakyan ko. Fast forward na nga at naalimpungatan ako dahil maliwanag na pala sa labas. Napakaalwan talaga magbiyahe pag madaling araw, napakabilis ng mga bus. Sa mga nakapanood pala nung nakaraang mini vlog ko, last September nga ay umuwi din ako ng Pangasinan. Dahil nga birthday ni tatay, ngayong November ay uuwi ako ulit dahil birthday naman ni nanay namin. Hindi ko na nga sinama si Samira ngayon dahil nga balikan ako, uuwi din ako mamayang tanghali. O diba, para lang akong iihi sa Manggatarem, Pangasinan, Diyos mio. Sana ay matupad ko na tuwing birthday ni tatay at ni nanay ay makakauwi ako. Tumatanda na din talaga kasi sila. Hindi na din kasi talaga uubra na basta ka na lang magpapadala dahil birthday nila. Sa edad nga ng mga magulang ko, ang kailangan nila ay oras, kalinga at pagmamahal na ng mga anak. Pero syempre hindi naman lahat ay may oras, lalo na sa amin na may kanya-kanya na kaming pamilya. Kung sino lang talaga yung may free time at makakauwi. Tulad nga nung birthday ni tatay, halos nakauwi kami lahat, liban lang sa isa kong ate dahil nga paalis yun dahil nga nag-a-abroad. Heto nga talaga ang pinakamahirap na sitwasyon, lalo na kung yung mga anak ay nakapag-asawa sa malalayo. Pero syempre sabi nga nila hanggat may pagkakataon ay bumawi na. Hindi man namin naiparanas ang marangyang buhay sa mga magulang namin. Sa huling pagkakataon man lang ay maiparamdam namin sa kanila kung gaano namin sila kamahal. At hindi namin sila makakalimutan kahit may mga sarili-sarili na kaming pamilya. Kakadaldal ko nga ay nakarating na pala ako, Diyos mio. Welcome po sa bayan ng Manggatarem. Char. Napakalaki na nga rin talaga ng iginanda ng Manggatarem Plaza namin. Yung ate ko pala na panganay ang kasama kong uuwi ngayon sa bahay namin. Nauna nga siyang magbiyahe kaysa sa akin kaya kanina pa siya naghihintay dito sa bayan ng Manggatarem. Ang usapan kasi namin ay dediretso na kami ng palengke bago kami umuwi sa bahay. Yan nga pala ang aming panganay at hataw yan. Galing pa nga yan ng trabaho, pag out niya nagbihis lang, biyahe na agad pa uwing Pangasinan. Dumaan nga muna kami dito sa bilihan ng pizza para may mapagsaluhan kami doon ng mga pamangkin ko, pang merienda na din. Christmas na nga sa plaza ng Manggatarem. Naka-order na nga din pala si ate ko ng pansit at kasama niya yung pamangkin ko na nagsundo sa akin. Dumiretso nga din kami agad sa palengke ng Manggatarem para mamili ng gulay at isda. Unang bungad nga sa amin ay napakadaming nagtitinda ng papait. Bumili nga kami agad ni ate ng tig-2 balot dahil iuuwi namin. Sibuyas na lasuna, siling green at kamatis bumili din kami at napakamura lang ng kilo dito. Pati nga labong nga hindi namin pinalampas. Diyos mio, umuwi nga lang ata kami ng Manggatarem para mamalengke dahil nga uuwi din kami agad mamaya. Napakaganda nga ng mga kamatis at fresh na fresh. Sabi ko nga kay ate ang piliin niya yung hindi pa masyadong hinog. Pati nga puto kalasyawer hindi namin nakalimutan. Nakakatakam nga ang mga itsura ng mga puto at mga kakanin na tinitinda. Dahil nga linggo ngayon, araw talaga ng palengke. Napakadami ang nagtitinda ng mga gulay. Nakabili nga din kami ng bunga ng malunggay, 30 pesos isang tali at marami na din. Napakamahal kasi niyan sa Manila. At syempre ang hindi dapat kalimutang bilhin bago umuwi ng Manila, ang asin, alamang at bagoong. Bago nga kami tuluyang umuwi sa bahay ay bumili muna kami ng cake at sliced bread sa may Jelixy. Suki na nga rin kami ng bake shop na to dahil tuwing birthday ni nanay at saka ni tatay ay dito kami bumibili talaga ng cake. At heto na nga at nakauwi ako ulit dito sa bahay namin kung saan ako lumaki at nagkaisip. Naabutan nga namin si nanay na kumakain ng nilagang mais. Alam naman ni nanay at saka ni tatay na uuwi kami kaya inaasahan din talaga ang pag-uwi namin ni ate. Heto naman si tatay at naabutan namin katatapos na lang daw kumain at nag-ulam daw siya ng inihaw na tuyo dahil paborito niya yon. Maya-maya nga ay inayos na din namin yung mga pinamili naming magiging handa ni nanay. Noong nakaraan pa talaga ang birthday ni nanay, kaso nga lang ay late na lang talaga namin na i-celebrate dahil nga ngayon lang talaga kami may time makauwi. Lalo na si ate ko at pumapasok din kasi ng trabaho at linggo lang din talaga ang wala siyang pasok. Bali share nga lang din kaming magkakapatid sa handa ni nanay.
Mairaos lang at maipadama sa kanila na hindi kami nakakalimot kahit nasa malalayo kami at may kanya-kanya na kaming pamilya. Pagkatapos nga magkainan ay binigay ko naman yung mga dala kong candy sa mga pamangkin ko. 4 lang naman yung mga pamangkin ko dito kaya hinati-hati ko sa 4 yung mga dala kong candy. Tira kasi yan sa mga pinamigay ko sa mga batang nagtitrick or treat sa tindahan. Kaso nga lang hindi ko na ipamigay lahat dahil nga nag-rides kami ng 31 hanggang November 1. Bago nga kami bumiyahe ulit ni ate ay manunungkit nga ako ng suha dahil napakadami ng hinog. Sayang nga lang yung ibang bunga dahil nalalaglag lang at nabubulok lang sa baba. Sa mga oras na nga yan ay tanghali na kaya nandyan nakatambay si nanay tsaka si tatay dahil nga mainit doon sa bahay namin dahil mababa lang yung bubong. Napakalaki na talaga ng itinanda ni nanay tsaka ni tatay. Yung iba nga ay hindi talaga ako kilala na anak ako ni tatay tsaka ni nanay. Madalas mapagkamalan nila na apo na ako. Menopausal baby kasi ako ni nanay. Tara-tara uding ako nada. Luma? Buwan. Buwan tatani ah. May sapay. Nagluom damin dagitan. Ay! Bako na sa ni babon! Maulaw! Ay, tinilak. Kata Ay, natatalon, baka nabuhaton. say tata Nagadu Mais. Pagkatapos ko ang manungkit ng suha, inayos na din namin ni ate yung mga dadalhin namin. Napakadami nga naming dadalhin dahil napakadami naming nakitang nagtitinda ng gulay sa may palengke. Hindi ko nga alam kung paano ko mabubuhat lahat yan pa uwing Novaliches dahil hindi naman ako masusundo ng asawa ko dahil walang kasama yung 2 bata. May iuuwi nga din pala akong kimchi na galing sa isa kong ate. Bago nga kami tuluyang umalis ay umihi muna ako sa CR naming tiles o diva. Buti pa nga yung CR namin naka-tiles pero yung bahay namin hindi. Diyos mio, Marimar. Nagpaalam na nga kami kay nanay tsaka kay tatay bago kami umalis ni ate. Nakasakay nga din kami agad ni ate ng tricycle dahil may pinsan naman kami na may sariling tricycle. Good luck talaga sa mga balakang at tuhod namin ni ate dahil sa uwi namin na balikan lang. Diyos mio. Pagdating nga namin sa terminal ng bus ng Mangga Taremay kung ano-ano na namang nabili namin. Diyos mio. Napabili na nga ako ng palamig dyan dahil sobrang init. Sumasakit na nga yung ulo ko dyan sa sobrang init sa Manila kasi hindi naman kasi ako gaanong naaarawan. Pagdating ko nga sa bayan ng Novaliches, Diyos mio, halos hindi ko na maihakbang yung 2 paa ko. Dagdag pa yung 2 bayong na dala ko na napakabigat. Pero syempre kahit pasuko na yung 2 paa ko at sobrang ngalay na ng 2 legs ko, pumila pa din ako sa Jollibee sa bayan ng Novaliches. Para nga may pasalubong din ako kay Samira tsaka kay Cypher. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye-bye! Ma-share ko na nga lang pala sa inyo guys na seller kami ng expanded and perforated available in stainless and BI. Direct kami sa factory kaya sakto sa presyo at makakasigurado kayong good quality ang marireceive yung item. Pwedeng gamitin ito sa screen door, windows, dryer, speaker, kalkal, motor pipe or tambucho, filter, organizer, cage, commercial at marami pang iba. Available din po ang magpa-laser cutting ng stainless BI at acrylic. Pwede din po mag-order ng plain sheet, metal at acrylic. Pwede din po kayo magpakat ng laser cutting, engraving at bending. Available in different sizes. Customized cut is available din guys. High quality materials for a quality finish. Kaka-open lang po pala ng shop namin sa Shopee. Kaya guys, Bekheneman, order na. Para po sa unang 5 makakapag-checkout sa shop namin sa Shopee ay makaka-receive po ng freebies. Kaya guys, link in my bio. Pwede din po kayong mag-direct PM sa akin para sa mas mabilis na transaction. Ilalagay ko na lang po yung cellphone number ko sa comment section.